Pagtukoy ng pang-abay at pang-uri. Uunahin muna natin ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay naglalarawan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, si Jen ay mabait. Ang salitang mabait ay pang-uri dahil naglalarawan ito kay Jen. Malakas ang bata. Ang salitang may salungguhit na malakas ay isang pang-uri dahil naglalarawan ito sa bata. Siya ay matalino. Ang salitang matalino ay pang-uri dahil naglalarawan ito sa panghalip na siya. Pag-aralan naman natin ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay naglalarawan ng kilos o galaw. Halimbawa, si Jen ay mabait magsalita. Ang salitang mabait ay pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na magsalita. Malakas umiyak ang bata. Ang salitang may salungguhit na malakas ay isang pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na umiyak. Kaya ang salitang malakas ay pang-abay. Siya ay matalinong sumagot. Ang salitang matalino ay pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na sumagot. Pagtukoy ng pang-uri at pang-abay. Tingnan natin ang dalawang pangungusap at tatalakayin ko kung ano talaga ang kaibahan ng pang-uri at pang-abay. Halimbawa, sa titik A, si Jen ay mabait. Sa titik B naman ay si Jen ay mabait magsalita. Balikan natin ang titik A. Ang salitang mabait ay naglalarawan kay Jen. Kaya ang salitang mabait sa titik A ay pang-uri. Uulitin ko. Ang salitang mabait sa pangungusap na si Jen ay mabait ay isang pang-uri dahil naglalarawan ito sa pangalang tao na Jen. Titik B. Si Jen ay mabait magsalita. Ang salitang mabait ay pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na magsalita. Kaya ang salitang mabait ay pang-abay. Nakuha niyo ba ang kaibahan sa dalawang pangungusap? Iba pang halimbawa. Malakas ang bata. Malakas umiyak ang bata. Tingnan natin ang kaibahan sa dalawang pangungusap. Sa titik A, ang salitang malakas ay naglalarawan sa bata. Kaya ang malakas sa titik A ay isang pang-uri dahil ito ay naglalarawan sa bata. Dito naman tayo sa pangungusap na nasa letrang B. Malakas umiyak ang bata. Ang salitang malakas ay isang pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na umiyak. Iba pang halimbawa. Siya ay matalino. Siya ay matalinong sumagot. Pansinin natin ang dalawang pangungusap. Nakita niyo ba ang kaibahan sa dalawang pangungusap? Simulan natin sa una.
Siya ay matalino. Ang salitang matalino ay naglalarawan sa panghalip na siya, kaya ito ay pang-uri. Sa ikalawang pangungusap naman, ang salitang matalino ay naglalarawan sa kilos na sumagot, kaya ito ay isang pang-abay. Subukan natin ito. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay pang-abay o pang-uri. Bilang 1. Mabagal magsulat ang batang iyon. Ang salitang may salungguhit ay mabagal. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-abay, dahil ito ay naglalarawan sa kilos na magsulat. 2. Ang pagong ay mabagal. Ang salitang mabagal ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-uri, dahil ito ay naglalarawan sa pagong. 3. Ang tubig sa batis ay malinaw. Ang salitang may salungguhit ay malinaw. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-uri, dahil ang salitang malinaw ay naglalarawan sa tubig sa batis. 4. Si Ginang Reyes ay malinaw bumigkas ng tula. Ang salitang may salungguhit ay malinaw. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-abay. Ito ay pang-abay dahil ang salitang malinaw ay naglalarawan sa kilos na bumigkas. 5. Malakas kumain ang aso. Ang salitang may salungguhit ay malakas. Ito nga ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-abay. Ang salitang malakas ay pang-abay dahil naglalarawan ito sa kilos na kumain. 6. Malakas ang katawan ni Lolo Simon. Ang salitang may salungguhit ay malakas. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-uri, dahil ang salitang malakas ay naglalarawan sa katawan ni Lolo Simon. Ito ay mabisang gamot sa sakit mo. Ang salitang may salungguhit ay mabisang. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-uri, dahil ito ay naglalarawan sa gamot. 8. Si Binibining Cruz ay mabisang magpayo sa mag-aaral. Ang salitang may salungguhit ay mabisa. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-abay, dahil ang salitang mabisa ay naglalarawan sa kilos na magpayo. 9. Masarap magluto si nanay. Ang salitang may salungguhit ay masarap. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-abay, dahil naglalarawan ang salitang masarap sa kilos na magluto. 10. Ang sinigang ni nanay ay masarap. Ang salitang may salungguhit ay masarap. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang tamang sagot ay pang-uri,
dahil ang salitang masarap ay naglalarawan sa sinigang.